Hey, good morning. So ngayon ay magkakaroon tayo ng discussion patungkol sa malalim na pag-aaral sa virtue ethics. So, sabi dito, virtue ethics is the ethical framework that is concerned with the understanding, yan, no? Understanding the good as a matter of developing the virtuous character of a person. And it focuses on the formation of one's character brought about um, by determining and doing virtuous acts. So, ang virtue ethics ay ang hulmahan ng sinasabi dito, no? Upang maintindihan yung idea ng good. Nang sa ganon ay mas mahasa pa ang tamang asal ng isang tao. At ito ay nakatuon sa kung paano maipapakita ng maayos yung tinatawag na virtuous acts. At mas malinaw natin na ibigay yung ibig sabihin ng virtuous acts. And sa ating pagpapatuloy pa nito, sabi rin dito na yung nagkaroon ng libro si Aristotle na kung saan ang tinatawag na Nicomachean Ethics na makikita natin ng mas maayos at mas systematic yung pag-aaral patungkol dito sa virtue ethics. No? Kumbaga, compilation siya ng mga pananaw ni Aristotle para sa mas malalim pang kahulugan ng virtue ethics. And si Plato at si Aristotle ay parehong nag-agree na ang rationality o yung pag-iisip, no, ay isang mataas na kakayahan ng tao na kung saan ay magagamit niya upang makita niya ang kanyang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ayun ang sabi dito, ano? So, yan. Dagdag pa nito, ayan. For Plato, the real is outside the realm of any human sensory experience, but can somehow be grasped by one's intellect. Ayan, the truth and ultimately the good are in the sphere of forms or ideas transcending daily human condition. On the other hand, for Aristotle, the real is found within our everyday encounter with objects in the world. So what makes nature intelligible is its character of having both form and matter. And therefore, in conclusion, the truth and the good cannot exist apart from the object and are not independent of our experience. So, makikita natin na sinasabi dito na labas ito sa sakop ng sensory experiences. At mas naintindihan at nakikita ito ng tamang kaisipan. So, at yung mga good para sa virtue ethics ay makikita sa pang-araw-araw na encounter ng tao sa mundong kanyang kinagagalawan. Yung karakter na kung saan mahirap makita sa una dahil abstract yung noun niya, no? So ngunit mas maintindihan at mapapaniwalaan kapag nakita ito sa gawa at naiparamdam. For an instance, love. 'Di ba? Ang hirap malaman kung love, no? Ano ba talagang love kasi hindi naman talaga nakikita, no? Pero yung love, mas maintindihan ng isang tao kapag ito ay naramdaman niya at naiparamdam sa kanya ng ibang tao, no? For an instance, hindi naman talaga natin alam yung ibig sabihin ng love noon. Kundi ito ay naipadama sa atin ng ating Creator. We love because He first loved us. Kaya alam naman natin ngayon yung ibig sabihin ng love kasi nga naramdaman natin ito mula sa iba na nagparamdam, no? So, sa pagpapatuloy, ayan, Aristotle is aware that one does an act not only to achieve a particular purpose, but also believes such purpose can be utilized for a higher goal or activity, which then can be used to achieve an even higher purpose and so on. So, in other words, the different goods that one pursues form a hierarchy of teloy. Ano ba yung teloy? Purpose, no? And then may tinatawag tayong plural form of, yung teloy, plural form of telos. At yung telos, yun yung purpose. Ibig sabihin, sa pagpapatuloy, ayan, ayan, one sees the ethical theory of Aristotle as engaging the good in our day-to-day living. Sinabi na kanina yan. And Aristotle begins his discussion of ethics by showing that every act that a person does is directed toward a particular purpose, aim, or what the Greek word called telos, yung purpose nga, no? For Aristotle, the good is considered to be the telos or purpose for which all acts seek to achieve, no? So kailangan natin ang tinatawag na higher goal o yung pinakamataas na dahilan kung bakit nga ba natin ginagawa yung mga bagay-bagay. Dagdag pa ni Aristotle, sa paggawa ng mga bagay-bagay, may tinatawag tayong teloy o yung plural form nga ng telos na sinasabi natin kanina, no? So, itong teloy na ito, ang ibig sabihin, hindi lang naman talaga isang purpose lang kung bakit tayo gumagawa ng isang bagay.
Kumbaga, sa ginagawa natin, marami tayong inspirasyon, no? Ang point ni Aristotle, sa daming inspirasyon na yon, ano ang pinaka-highest sa mga yon? Okay? Ayun yung pinaka-pinupunto niya. Sa dami ng sa Teloy, meron talaga dong pinaka-highest, pinaka-higher goal natin bilang isang tao. Mamaya, mas malalaman natin kung ano yung higher goal na tinutukoy ni Aristotle. So, yan. It is important for Aristotle that one becomes clear of the hierarchy of goals that the different acts produce in order to a person or for a person to distinguish which actions are higher than the other. And the highest good of a person must be final. As the final end, it is no longer utilized for the sake of arriving at a much higher end or as much as higher end, no? So the ultimate telos of a person, telos lang hinahanap ni Aristotle dito, hindi teloy ha, yung telos nga higher goal, no? Must be self-sufficient, sabi niya, dapat self-sufficient yan. Satisfaction in life is arrived at once. This highest good is attained. Nothing else is sought after the desired or undesired. Once this self-sufficient is achieved, since this is already considered as the best possible good in life, and according to Aristotle, furthermore, other individuals would agree that the highest purpose and the ultimate good of a man is happiness. Ayun na. Or for the Greek, or yung Greek word, tinatawag natin Greek word na yan ay eudaimonia. Ayun na, lumabas na, no? So, yung highest good na sinasabi ni Aristotle dito ay yung tinatawag na final end, no, na ginagawa ng tao. At itong final end na ito ay makapagbibigay talaga ng satisfaction doon sa tao, no? Kumbaga kapag nagawa mo ang isang bagay na ginagawa mo, masasabi mong sobrang saya ko. Parang gano'n, ano? Kasi nga nagawa mo isang bagay na yon kahit mahirap. Ay natapos mo kahit mahirap, ano? So, yun yung idea ng eudaimonia, na Greek word, no? Eudaimonia, na hindi lang ito para kang kumain ng fishball tapos masaya ka na pagkatapos mo kumain ng fishball. Hindi yun yung idea ng eudaimonia, no? So, ang isang halimbawa dito, yung pag-aaral. Ang purpose natin sa pag-aaral ay madami. Ano ba yung purpose mo sa pag-aaral, no? Magkaroon ng magandang katayuan sa buhay, makatulong sa pamilya, etc., etc. Marami yon, no? Pero, bago natin matapos yung pag-aaral, ano muna yung ating mga naranasan? Okay? Kahit kayo, yung nararanasan nyo ngayon, makaka-relate kayo dyan. Hirap, pagkakasakit, puyat sa pag-aaral, minsan short pa sa budget, no? Etc., etc., no? Kaya ngayong iba nagkakaroon ng ekstrang trabaho, no? Habang nag-aaral. So, sobrang sakripisyo yun, no? So, kaya nung natapos ka, halimbawa, nakatapos na tayo ng graduation na, no? Lahat ng hirap na naranasan natin ay parang nawala kasi napalitan po ng sobrang saya or yung happiness na tinatawag. Dahil nakatapos ka, kahit pa ito ay mahirap. Yan yung ibig sabihin ng eudaimonia, no? Parang sa puzzle. Yung explanation ko sa isang video lesson natin, no? Doon sa hanapin niyo na lang doon sa ibang lesson natin dito sa istoryahang pagpapakatao, no? Mas simplified 'yon, no? Halimbawa sa puzzle, hindi mo naman bigla lang natapos yung puzzle, di ba? Yung pinaka last piece sa puzzle ay parang gold. Kapag nilagay mo, mabubuo na yun, tuwan-tuwa ka kasi bago ka nakabuo ng struggle ka muna, sumakit ang ulo mo sa pagbuo ng puzzle, may ginawa ka. So ganun ang ibig sabihin ng eudaimonia, no? Yung self-satisfaction mo kasi nga ginawa mo yung makakaya mo, no? Makakaya natin. Yan yun, no? And ayan, sabi ni Aristotle, now, such a thing, happiness, yan, above all else is held to be. For this we choose always for itself and never for the sake of something else. But honor, pleasure, reason, and every virtue we choose indeed for themselves. So for if nothing resulted from them, we should still still choose each of them. But we choose them also for the sake of happiness, judging that by means of them we shall be happy. So happiness, on the other hand, no one chooses for the sake of this, nor in general for anything other than it in itself, no? So ang happiness na tinutukoy ni Aristotle ay yung highest good sa virtue ethics. Okay? So masaya ka dapat sa kinahinatnan ng ginagawa natin. Pero dito, sa stand ni Aristotle, hindi lang dapat ikaw yung masaya, kundi pati yung mga taong nasa paligid mo, dapat sumasaya din sila sa ginagawa natin. Okay? So, di ba may point naman talaga dito si Aristotle, no? Kasi nga, good naman talaga ang magpasaya ng sarili at pasayahin din naman natin ang mga taong nasa paligid natin. Okay? So, in itself, happiness seems to be in the final end and the highest good of a person since no other superior end is still being desired for. Happiness for Aristotle is the only self-sufficient aim that one can aspire for.
So there are various opinions. Yan. There are various opinions on what specifically is the nature of the ultimate telos of a person. And for Aristotle, arguing for or against every opinion proves to be futile attempt to arrive at the nature of happiness. Instead, Aristotle shows that one can arrive at ultimate good by doing one's function well. Ayan ha. What defines human being is her function or activity of reason. Dito naman, ang bago dito ay para namang masabi natin na ang isang tao ay makapagbigay ng saya ay dapat nakikita naman ito sa kanyang proper function. Okay? So, kapag ang isang tao ay hindi nagpa-function, hindi ito good sa virtue ethics. Okay? At ang isang bagay na dapat na ginagawa ng tao ay ang kanyang pagiging rasyonal. Okay? Yan yung tinatawag na kanyang proper function dito. Yung kanyang pagiging rasyonal. So ang punto, kapag ang tao ay hindi niya ginagamit ng maayos ang kanyang isip para sa mabubuting bagay, bad ito para sa virtue ethics, okay? O hindi niya ito nagagampanan ng maayos yung kanyang proper function. So ang dagdag pa ni Aristotle dito, when then can this be? Life seems to be common even to plants, but we are seeking what is peculiar to man. Let us exclude, therefore, the life of nutrition and the growth. Next, there would be a life of perception, but it also seems to be common even to the horse, the ox, and every animal. There remains then an active life of the element that has rational principle. Of this, one part has such a principle in the sense of being obedient to one. On the other, in this sense, or in the sense of possessing one and exercising thought. So, katulad na lang ng isipin natin, katulad ng halaman. Ano ba yung proper function ng halaman? Hindi ba magbigay ng bulaklak, no? Halimbawa, yung puno ng papaya. Ano ba yung proper function ng puno ng papaya? Magbigay ng bunga. Okay? So, ang electric fan. So, anong proper function ng electric fan? Di ba magbigay ng hangin? Okay? Kapag ang electric fan ay sira at hindi gumagana, sa hulmahan ng virtue ethics, ito ay bad. Okay? Kasi nga, hindi niya nagagampanan yung tamang trabaho niya. Ang bumbilya kapag pundi ay hindi niya nagagampanan yung kanyang proper function. So again, sa tao, ang proper function ng tao ay ang pagiging rasyonal o yung pag-iisip ng tama. Pag-exercise ng kanyang pag-iisip, ano? So sabi ng mga Stoics o yung mga taong mahilig sa pagdudil ng mga arguments, humans are first and foremost thinking creatures. Okay? So ibig sabihin nito, human is capable of exercising his or her reason. Okay? So, what defines a person, therefore, is her function or activity of reason. A person's act or action to be considered as truly human must be an act that is always in accordance to reason. The function of a human being is to act following the dictates of her reason. Any person, for the matter, utilizes her reason, but Aristotle further says that a person cannot only perform her function, but she can also perform it well. Okay, malinaw yun, ano? So, what distinguishes a good person from other human beings is a rational activity. Okay? That is performed well or excellently. Okay? A good individual, therefore, stands closer to meaning the conditions of happiness because her actions are higher or higher purpose, having a higher purpose. Okay? So, for an instance, no? Minsan ganoon din sa atin. Okay? Hindi naman natin trabaho ay tinatrabaho natin kaya napapagod tayo, no? So tulad ng isang student na ang trabaho ay mag-aral, ngunit dahil tinatrabaho din niya yung mga hindi niya trabaho, for instance, chismis, malulong sa bisyo, babad sa social media, kaya yun, bumagsak. Okay? No? Hindi niya naman nagagawa kasi yung kanyang proper function bilang isang estudyante. No? Sa mga oras na nakakaranas tayo ng mga bagay ng pagbagsak sa ating buhay, huwag tayong manisi ng ibang tao. Baka kasi sarili natin yung may problema, no? Hindi kasi natin nagagawa yung ating proper function. Okay? So, makikita naman sa gawa kung proper yung function natin, no? Nagiging tama ang takbo ng ating pamumuhay. Ngayon, kung hindi tama ang ginagawa natin, may panahon pa para baguhin ito. Okay? So, yun lang naman ang nililinaw ni Aristotle, yung proper function natin o yung ating tamang trabaho na dapat gawin. Okay? So, what distinguishes a good person from other human beings is her rational activity that is performed well or excellently. A good individual, therefore,
stands closer to meeting the conditions of happiness because her actions are of higher purpose, no? So lahat ng tao ay may isip, ngunit nagkakaiba-iba lang sila sa kung paano natin ito ginagamit. Okay? So tulad sa pag-aaral, hindi naman lahat na nag-aaral ay maayos mag-aral. Yung iba nagbubulakbol, tama, no? Yung iba naman ay pasok baon lang. Hindi naman lahat, no? Meron lang talaga, no? So, pare-pareho yung purpose, yes, na matapos, pero iba-iba yung paraan kung paano makamit yung highest purpose na yon, yung high goal na yon, ano, no? So, yung mahalaga din po sa virtue ethics, hindi lang yung nag-i-imagine ka na magandang purpose. Okay, lahat tayo gusto makapag-aral, pero iba-iba naman yung trabaho natin, ano? Kundi paano natin ginagawa yung purpose na iyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Gusto lahat natin makapagtapos ng pag-aaral. Okay, yung iba, talagang masipag, talagang tutok sa pag-aaral. Yung iba naman gusto mag-aral pero hindi naman nakikita sa gawa. Yun yung ibig sabihin ng pare-pareho tayo na may purpose, higher goal, pero iba naman yung ginagawa natin. Hindi naman yun yung sinasabi ni Aristotle doon. Bagamat tayo ay may kagustuhan, pero dapat nakikita pa rin ito sa proper function natin, no, bilang isang mag-aaral, no. So, now, if the function of a man is an activity of the soul which follows or implies rational principle, and if we say a so and so and a good and so, a good so and so have a function which is the same in kind. For instance, a lyre player or a good player, and so without qualification in all cases. Eminence in respect of goodness being added to the name of the function. For the function of a lyre player is to play the lyre, and that of a good lyre player is to do well. Okay, yung idea ng do well, do so well. Ito yung case, no? If we state the function of a man to be certain kind of life, and this is to be an activity or action of the soul, no? Yung soul dito mamaya lilinawin natin, ano? Implying a rational principle and the function of a good man to be a good and the noble performance of this, and if any action is well performed, okay, when it is performed in accordance with the appropriate excellence, if this is the case, human good turns out to be activity of the soul in accordance to virtue. And if there is more than one virtue in accordance with the best and most complete according to Aristotle, no? So, tulad dito, no? Iba yung tumutugtog ng lyre sa nagbibigay ng pagsisikap upang mas mapabuti pa yung yung pagtugtog ng lyre, no? So, tulad dito, marami sa atin marunong mag-play ng guitar, pero hindi naman lahat ay nagiging superstar. Dahil nga, mas pinaghusayan pa niya yung kanyang pagtugtog doon sa guitar na kanyang piniplay. Okay? Lahat tayo or lahat kayo, student, pero hindi naman lahat ay nakakakuha ng mataas na grades. Okay? Yung iba, papasok na lang kung kailan major exam. No? Again, paalala ito, no? Reminder ito ng virtue ethics. Bad sa virtue ethics kapag hindi ka gumagamit ng proper function o hindi natin ginagampanan yung ating trabaho. Okay? Gamitin natin ang isip natin kasi kapag hindi natin ginamit yung isip natin, baka lumiit yan at maging makakalimutin lalo tayo. No? So, dapat ginagamit natin ang isip natin para sa tamang goal natin sa buhay.